Magkano kilo ito? Oh, si Pakboy oh, sabi sa'yo eh. Pak girl. Pak ganar. Pagsapit ko dito sa may bayan ng Pulilan ay aking nadaanan itong bintahan ng mga hito at bala ko nga bumili nito at pinababa ko nga itong aking kasama upang tingnan ang mga hito nito na binibinta at ang mga dalag na ito at upang alamin kung magkano nga ba ang kilo nito. Oh, ito. Malaki. Matalong po. Oh. Oh. Sabay kayo ah. Laki. May libre pa isa yan. Ito tayo, bumay pa boy oh. Dalag boy oh. Dalag. Yan dalag. Yun oh. Tumatalong pa oh. Uy! Oh, bueno po yan. Luto natin yan. Ha? Sila na bahala magluto. Ako na bumulu tayo na bumili. Yan! Grabe. Tumatalong, lumpuan na boy oh. At bumili nga kami ng hito na 2 kilo at nagkakarga ito ng 120 kaya 240 at naghati kami nitong aking kasama at nakita ko pa ang lalaking ito na tindero. Akala ko ay si Pakboy, kawangis nito. So yan guys, yung bumili kami ng hito. Akala ko si Pakboy yung tindero. Makawangis lang pala ni Pakboy yung tindero ng hito. Right, so ito nga. Pagkatapos namin sa SM, bumili kami ng hito. So ilan yung hito? Magkano kilo hito? Ilang kilo? Mura lang pala. Ilang kilo nga? 2 kilo? Oh. So ayan, 2 kilo guys. So magkano yan? 120. 120. Diba? Diba? 220 tayo? O yan guys. So naghati kami sa sa 2 kilo, 120 220 yung 2 kilo, so ibig sabihin 120 yung 240. So 120 yung 1 kilo. Alright, yan. So kami mag-ihaw ng hito. Ihaw tayo prito. Paksiw. Paksiw. Oo. Gata. Gata. Mas maganda gata niyan eh. Hito eh. Yan. Alright. Kahit siyempre ito. Bakit? Wala yung mga sarap na mga sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw. Eh, kailangan pa natin yun, yung yung iba ginagawa sa hito, talag, pinapasukan. Ha? Pinapasukan. Suka ba? Ano lang yan? Para matanggal yung dumi. Asin. Babad na asin. Mas maasin. Ito rin hito natin. Yan, 2 kilo. Hi guys, Pastor. Ano? Sabihin mo na kasi. Ano nagsasabi ka? 2 kilo yan. 2 kilong ito guys, ay binili namin oh. So 120 isang kilo, ngayon 2 kilo to 240. So hati kami 120 kami. Alright. Yan. So pagdating ng garahe, namin to titirahin ko ng klaseng luto. Ayan. Right. Let's go. Alright guys, so andito na tayo ngayon sa may garahe. So ayan. At heto at kung anong nga ba ang gagawin doon sa hito na binili namin. Ayan. Kung ano nga bang luto ang gagawin. So yung veterano nito ngayon ang gagawa kung anong luto ang gagawin doon sa may hito. Alright. So ayan guys, samahan nyo ako. At kung anong luto ang gagawin doon sa hito na binili namin. Right. Let's go. Ayan o. Tutang oras lang ha. Ayan guys o. Binili namin hito kanina. Ano? Ayan ang laki guys. Yan. Binili namin hito. Ito yung binili namin. Oh. Laki ng ulo. Laki ng ulo. Oh. Sarap nitong ihaw. Uy. Ang laki oh. Oh. Ihaw, masarap ito, ihaw.
Ang laki. Ito dyan. Matalsikan to ng talsik. Ang talsik ang gamit ko. Dadamputin mo yan. Ano pala tayo, pre, yan? Ito nga, lilinisin mo pre. Siyempre. Oh, oh. Buhay pa, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kawawa naman yung hito, oh. Oh. Kawawa naman pre yung hito, pre. Ayan, oh. So, ang laki-laki ng hito, oh. May ano to, may ano to eh. Ayan, oh. Ang taba, oh. Ang laki, oh. Taba. Oh. Janitor yan ah. Ito yung talim, ito yung nakakasugat niya, oh. Ayan, oh. Ito yung tipo. Ito yung tipo niya. Ayan, oh. Ayan yung tipo niya, yung dalawang yan, oh. Sakit niya, panakadali. Nakakalagnat yan. Oo, nakakalagnat to eh. Ay, Ang laki, oh. Ayan guys. Anong lutong gagawin natin dito? Dilaw, relax. Dilaw na Anong gagawin luto nito? 5 piso. Ah, pre. Anong gagawin luto nito? Kalderita? Adobo sa gata. Kalderita? Ha? Oo, adobo sa gata. May kalderita bang hito? Meron na. Ano? Si Alex, ang tagal. Kanina pa nihintay, oh. Ayan guys, oh. Lulutuin namin. Ayan. So, anong magandang luto rito kaya? Ayan. Gataan, ayun o, may gataan. Gata, saan gato? Nandiyo ka? Ito. Maganda to. Gataan. Paksyo mo natin. Paksyo mo natin. Tol, oh! Ano naman papaksyo Tol, na? busog, oh! Ayan mo! Ito pong gata. Oo. Paksyoin mo muna. Tapos ito Oh! ganun yun. Hindi na papaksyo. Adobo yan. Tapos tsaka pubusan. Paksiw pa lang yung paksiw ito. Gata itong gagawin dito. Ano na naman paksyo na naman. Nalalaman mo Ilocano ka o. Hindi na magluto talaga. O isa, oh! Oy! May isa pa! Oh! Adobo yan. Walang atibo yan. Hawak pa sa plastic. Akala mo naman eh. Oh, buhay pa, oh. Puta. Oh. Buhay na buhay pa itong aming nabiling hito, kaya kailangan tapusin ang buhay nito bago ito linisin. At baka nga ito ay makatibo dahil kapag ikaw ay natibo nito, malamang ikaw ay lalangatin. At ito nga, ang aking kasama kung paano sinasagawa ang pag-aalis ng lansa nito. Buti nga lang itong aking kasama ay marunong pala sa pag-aalis ng lansa nito. At ito nga, ang lansa na ito ay nasa balat niya, ang malagkit nito. Abo lamang pala ang katapat nito upang maalis ang lansa nito dahil ang lansa nito ay nasa balat ng hito. At ito nga, yung malagkit. Yan, oh. Mababili suka. Ano natin na ba ako? Unggasan pa natin sa suka ere. Pinaikot-ikot itong hito sa may abuhan hanggang sa matanggal ang lansa nito. At heto nga, yung malagkit na nakadikit sa balat nitong hito ang lansa. Kaya heto, kitang-kita mo naman kung gaano matanggal ang malagkit na nakadikit sa balat ng hito. At heto nga, abo lamang ang paraan upang matanggal ang lansa nito. Kaya tayo nakikita ko doon sa Facebook, yung nagkapo yung palisdaan doon sa San Simon. May ilang pang buhay sa mga hito na to, kaya kailangan tapusin ang buhay nito dahil sa baka ito yung makatibo dahil ang tibo nito ay nakakalagnat kapag ikaw ay natusok dahil sa matalim ang dulo nito. Ayaw lubayan ng aking kasama hanggang sa di maalis ang malagkit na nakadikit sa balat nitong hito. At eto ay patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Butin lang at mayroong kasama na may alam sa pag-aalis na nasa na hito. At eto nga ay kanyang pinaikot-ikot itong hito na ito. Itong kasama ko ay mukha yatang may galit sa hito at kung hampasin ang bungo nitong hito ay halos mabasag ito. Dahil nga sa hindi pwedeng buhay ang hito na ito kapag ito ay pinupunasan ng abo dahil baka siya ay matibo nito. Mukhang sanay na sanay itong kasama ko sa paghihimas at heto nga at kung gaano himasin ang hito ay halos matanggal ang balat nito. 2 kilo itong nabili namang hito kaya heto ay medyo matagal-tagal din ang pagtanggal ng lansa nito dahil ang lansa nito ay nasa balat ng hito.
Pagkalipas ng ilang segundo ay kailangang banlawan itong hito sa tubig upang maalis ang mga abo na nakadikit sa balat nito. Ito ang tamang proseso bago ito isalang sa lutuan ang hitong ito. At ito nga ay wala ng buhay ang mga hito na ito dahil kanina ay halos mabasag ang bungo nito at parang may galit pa itong aking kasama sa hito, mukha siya'y natibo. Halos pumuti ang balat nitong hito at ito nga ay dahil nga sa sobrang linis ito at wala ng mga lansa nakatikit sa balat nito dahil ang mga lansa ito ay malalagkit na nakatikit sa balat nitong hito. At ito nga ay binabanlawan ito upang maalis ang mga abo na nakadikit sa balat nito. Buti nga lang at merong akong kasama na matyaga sa paglinis ng hito. Siyempre, ako ang bumili ito. Kaya sila naman ang maglinis ito at magluto. At dito man tayo sa aking isang kasama. Ay eto, pinaghanda na pala ang mga panamian ito tulad ng sibuyas, bawang, siling green at gata dahil ang minuto ay ginataang hito. Subukan kong buksan ang plastic nito at ito nga ay kailangan kong tingnan kung malapot nga ba ang gatang ito dahil ito ang ihalo sa hito dahil ang minuto ay ginataang hito at ito nga ang gatang malapot sa plastic nito. Dalawang klase itong gata, mayroong malabnaw at mayroong malapot at itong isa ay malabnaw kaya ito ang unang ihulog sa hito at ihalo bago ang malapot na gata at ito ang green na sili at kailangan maghiwa din ng luya upang ito'y ihalo sa hito pampatanggal ng lansa at ito preparado na ang pag-adobo ng hito. Pagkalipas na maalis ang lansa nitong hito dahil nga binanlawan na ito upang maalis ang abo nito. Ito na ang sunod na ginawa ng aking kasama. Kailangan tanggalan ang bituka nito. Pagkalipas naman na tanggalin ang bituka nito ay ito na siya. Kailangan itong hiwain dahil nga sa marami kami. Kailangan itong pagkasyahin upang makatikim ang lahat ng adobong hito. Habang naghiwa itong aking kasama ng hitong ito, ako naman ay heto, nangungulit sa kaila. At heto nga, tulad ng hitong ito, heto ang tibo niya. Napakasakit ito. Kapag ito ay tumusok sa balat mo, malamang ikaw ay lalagnatin ito. Kaya ito, kailangan mong ingatan ang paghawak ng hito dahil baka ikaw ay matibo, lalo na kapag buhay ang hitong ito. Nang dahil sa abo, ang hitong ito ay napakakinis na ng balat niya. At ito nga, ibang-iba sa kanina. Kaya kayo, pag nagluto ng hito, ay heto, panoorin nyo kung paano ginagawa ang pagkatanggal ng lansa nito. 2 kilo itong aming nabili, 120 ang 1 kilo. Kaya ito ay 240. Naghati kami ng aking kasama. At katumbas na ito ay karni na ng baboy dahil sa marami ito. At dahil nga sa marami ito ay marami din kami nakakain ito. Ang ginataang hito. At ito nga ang tinatawag na adobong hito sa ating mga Pilipino. Dahil nga sa makulit ang aking kasama ay heto, pinagtripa nila ang naglinis at nagtatanggal ng bituka nitong hito ang aking kasama. Pampanga dati, ang lalaki May maganito kalaki hito, tinagala sa Pampanga. May guagwa. Mukha yata nabinyagan pa ang bagong pakabit ni Bossing na lababo. At heto nga ay nakatapos din itong aking kasama sa pagtatanggal ng bituka at paghihiwa nitong hito. Mukhang ready na nga ang putahin nito na hito at ito nga ay ginataang hito na kailang gagawin. At mukha pa yatang mahaba ang hiwa ng mga hito nito dahil nga sa mga barako at malakas kumain itong aking mga kasama. Heto at tapos na ang paghiwa sa mga hito. At ito nga, aking napansin ang sunod na gagawin nitong aking mga kasama. Kailangan lagyan ng asin at suka ang mga hitong ito. At ito rin ang isang paraan upang matanggal ang lansa nito. At ito nga ay kailangan lamasin sa asin at suka. Mukhang sanay na itong aking mga kasama sa pagluto ng hito. At ito nga ay aking pinanood kung anong dapat gawin. Ito, nilagay ang suka at ang asin upang ito'y lamasin at matanggal ang lansa nito.
Ito rin pala ang isang dahilan upang matanggal ang lansa ng hito. Heto, nilagyan ng asin at suka at nilamas-lamas ito upang matanggal pala ang lansa nito. Marami din palang proseso ang pagluto ng hito at tulad nga nitong ginawa ng aking kasama ay nilamas pa sa asin at suka upang matanggal ang lansa nito. At pagkalipas nito ay heto naman at handang-handa na ang aking mga kasama na lutuin ng hitong ito. Heto, at mukha yatang napakahaba pa ng hiwa nito. Nakakalip din pala ang pagluto ng hito dahil nga heto ay maraming proseso na ginagawa. At ang sumunod nito ay kailangan balawin sa tubig dahil nga ito ay nilagyan ng suka at asin. At ready na itong kasama ko at talagang biyasa sa pagluluto ng hito. Mukha yatang tirador ito ng hito. At ito nga ay nakabang na ang mga panamang ito sa hito na lutuin ng aking kasama. Dahil nga ang menu nito ay ginatang hito at tinatawag na adobong hito. Hindi pa naluluto ang hitong ito ay talagang nakaready na ang kain na to. Mukha yatang mapasarap ang aming kain. At isasalang na nga ang hitong ito sa lutuan dahil marami nang nagaantay at nanabi. Inumpisa na nga ilagay ang mga panamang ito upang maumpisa na ang pagluto ng ginatang hito. At ito ay huling nilagay ang siling rin na ito. Hindi pa naluto ang putaheng ito ay parang ako'y gutom na. Tingin ko pa lang ay parang luto na. At ito ay nilagyan pa rin siyempre ng pampalasa ang Ajinomoto. At number 1 ito sa pagkain ng mga Pilipino. At ready na nga ang hitong ito na isa lang sa lutuan. At ito nga ay kailangan pakuluin muna sa kaunting tubig bago ibuhos ang gata nito. At ang unang gata nito ay malabnaw. Ito na nga at nakasalang na ang hitong ito. Sira yung ulo. Luto lang yan sa gata. Sa may gata yan. Namit mandong oh. Sa pangkulo. Hindi. Ay, tama na sarap. Hindi pa nalagyan ng gata ang hitong ito ay talagang parang lutong-luto na at talagang naglalaway na kami. Saktong-sakto, tanghali na at talagang oras na ng kainan. At ito nga, ang ibubuhos dito ay ang gata na malabnaw bago ang gata na malapot. Ito ang unang proseso ng paglalagay ng gata. Kailang malabnaw muna yung huling piga. Ika nga, sabi ng mga taga Batangas. Itong kasama ko ay balak tunggain ang malapot na gata. Naku po, wala na kaming gata na ilagay sa hito. Paano sasarap ang hitong ito? At lalapot ang gata. Heto, malabnaw na gata pa lang ang unang nilagay dito. At talagang parang napakasarap na ulamin ang hitong ito. Heto ang ginatang hito. Kung tawagin sa Pilipino ay adobo sa gata. At napakasarap tingnan. Talagang gutom na ako. At sigurado, side ito sa mga kasama ko kapag naluto ang hitong ito. Heto at mayroon na rin luyang dilaw para magkakulay ang ginataang hito nito. At syempre, kailangan lagyan ulit ng Ajinomoto. Heto, ang paborito ng mga Pilipino na panglasa sa mga lutuin tulad ng ginataang hito nito. Mukhang luto-luto na ito sa malabnaw na gata. Kaya ito, ang isunod man dito ay ang malapot na gata. At heto, ang number 1 na nagpasarap sa ginataang hito na ito. At ito kasama ko ay talagang sabik na. Parang balak ng kunin at ulamin ang ginatang hito ito. Siya pala ang assistant ng aking kasama nagluto ng ginatang hito. At balak pang suspin ang gata nito. Naku po, magtatay ka dyan. Heto nga at hinalo na ang malapot na gata nito upang ito ay talagang tudong-tudo na at talagang masarap na ang putahing ito at lalo pang sasarap. Kitang-kita mo ang malabnaw na gata na ito. At heto, talagang pinapanabik pa ng aming tagaluto. Kailangang takbang muli ang kalderong ito upang mapakulo ang malapot na gata. At ito, nagpahabol pa ng Ajinomoto. At may nakasalang pa, mukha yatang kukulangin ang kain namin. Kulang na lang ay nasa camping kami dahil nga sa mga lutuin na aming ginagawa. At ito ay nagpahabol pa ang aking kasama. Uy, mukha yatang mapasarap ang kainan at hinanda na
itong lamesa na aming kakainan. Napakasarap ng samahan kapag itong tulong-tulong at sama-sama ang magkakasama sa trabaho. Ganito kami sa aming trabaho. Nagsishare kami ang bawat isa sa mga ulam na aming lulutuin. At heto na nga, ang ginataang hito, ang adobo sa gata. At talagang napakasarap nito. At lapot na lapot ang gata nito. At ready na ang chibogan. Tinatadya pa nitong aking cooker kung luto na nga ba ang gata. Dahil kapag ito ay hindi luto ay magtatae ka. Kaya kailangan alamin na mabuti kung luto na nga ba ang gata. At syempre, ito ang number 1. Kailangan tikman kung okay na ba ang lasa nito. Heto ay kailangan pang lagyan ng konting pampaasim. At syempre, brought to you by Dato Puti. Sabik na akong tikman ang ginataang hito na ito. At talagang number 1 sa ginataang hito ay malapot ang gata. At may pahabol pa na pangpalasa. Walang iba kundi ang sinigang mix. At pagkatapos to ay kailangan takpan muli ang kalderong ito upang maluto ng gusto ang gata at ang hitong ito. At ready na rin ang lamisang ito. Mukha yatang nagbabalak ang mga kasama ko sa aming kakainan. At heto nga, mayroon pang dahon ng saging na nilatag. Mukha yatang may double fight na mangyayari. Mukhang mag-enjoy pa itong aking mga kasama sa kainan. Lalo na ginatang hito ang aming ulam. At ito, nilatag ang dahon na ito. Akala mo ay may party na maganap. Pero ito ay kainan lamang. Lagi ganito ang aking ginagawa. Bumibili ako ng ulam at sila ang magluluto. Dahil maaga kaming nakawi, kaya sila ang pinagluto ng hito na aming binili sa may pulilan. At handang-handa na ang lamisang ito na nilagyan pa ng dahon ng saging. At eto, pumilo pa itong aking kasama. Ito nga ang ginatang hito. Ayan, ready na. Ready na sa kainan. Mukhang malasa yata ang aming nilutong ito. At hindi makutinto itong aming cooker ay paulit-ulit ng tikman ang ginataang hito. At itong kasama ko ay mukha yatang nagbabalak pa. At mukha yatang gustong makalamang sa amin. Kaya pala naglatag ng dahon sa lamisa. Ito ang kailang binabalak. Alam mo'y parang cake ang kanin na nilagay sa lamisa. At heto pala ang binabalak nila mag-double fight dito sa lamisang ito. At ito nga, hindi mapigilan ang kailang panabik sa ginatang hito. At ito ay nagpicture tingin pa kami.